Magandang araw mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung ating mga alaga para magbigay inspirasyon sa mga gustong magsimula sa farming business. Paalala lang mga ka-farmers na ang pagsisimula sa farming ay hindi ganun kadali. Kailangan ng panahon, sipag at tiyaga, at kailangan hindi tayo nauubusan ng diskarte, solusyon sa mga problema, sa mga pagsubok na darating sa ating mga alaga. Sa bawat pagsubok na nasosolusyonan natin yung ating mga problema sa farm, diyan tayo matututo. So kaway-kaway sa ating mga ka-farmers dyan na gustong magsimula sa farming business. Papakita ko sa inyo yung ating backyard farm. So ito yung ating incubator na ginagamit. Nabili lang natin ito sa Lazada. Makakapili kayo kung ilang seater ang kailangan nyo. Mas marami, mas maganda, mas mahal nga lang. So ito yung ating mga alagang pabo. Pagkagaling doon sa itaas, pag dry na yung balahibo, ipupunta natin dito sa ibaba. Kung mapapansin nyo, mayroong mga sulat yung mga itlog. Pizza yan para malalaman natin kung kailan natin pinasok dito sa incubator yung itlog ng ating mga alagang pabo. Nung mga sumunod na araw ay mas lalong dumami yung sisiw ng ating mga alagang pabo dahil yung ibang mga itlog ay napisa na, nag-hatch na mga ka-farmers. So ayan na sila. So ang una nating pinapakain itong commercial feeds. Sa mga susunod na araw ay sasanayan na natin kumain ng organic na pagkain tulad ng mga gulay-gulay. Habang sisiw pa yung ating mga alaga, kailangan natin sanayin sa pagpapakain ng mga organic na pagkain. Para paglaki nila, hindi po tayo mahirapan sa pagpapakain ng organic na makukuha natin sa ating mga backyard. O ayan, makikita nyo naman kung gaano sila katakaw. Sisiw pa nga sila, pero grabe, nagkikipag-agawan na sila sa ating mga organic na pinapakain. Yung binigay natin, ito po yung Chinese pichay. Sa susunod mga ka-farmers, bibigyan na natin sila ng madre de agua, azola, at iba pang mga organic na makukuha natin dito sa ating mga tanim. Kaya natin sinasana yung ating alagang pabo sa pagpapakain ng mga greens. Kasi pag malaki na sila na binibigyan natin ng mga greens, ang tendency kasi pinipili nila. So meron sila mga hindi kinakain na mga organic na pagkain. So, kumbaga pinipilian lang nila, yung iba hindi nila kinakain. Pero kung sarili sila, ubos yan. Ganon din sa manok mga ka-farmers. Ayan yung ating pinapakain. Habang maliit pa sila, sinasanay natin sila. Kaya makikita nyo naman hanggang sa paglaki, kahit hindi na natin gayatin, ay uubusin nila yan. Pag nilagay natin ng morning, pagkahapon ubos yan. At dito naman sa kabilang kulungan, dahil malapit na yung breeding season, nakahanda na yung ating mga pabo na pinili para sila ang mag-produce ng mga itlog para i-incubate natin. Mas pinili natin yung mga malalaking pabo para yung mga susunod na mga generation ng ating pabo mas malaki, mas maganda yung quality. Pag nilitsyon po natin, mas maganda yung kitaan kasi mas malaki, mas mahal yung bintahan po natin. At sa mga gustong mag-alaga ng pabo, advice ko sa inyo, mas maganda kung pipili kayo ng mga hybrid, mga quality na mga pabo. Huwag kayong pipili ng mga native na pabo kung kayo'y magsisimula. Para pagdating ng araw, ang iyong makikita sa iyong farm ay mga quality pabo at mga good size. Kasi yung mga native na pabo mga ka-farmers, maliliit. Pero yung kain, halos pareho lang. So advice ko sa inyo, mas maganda itong mga red bourbon, mga ibang lahi. Marami mga ka-farmers actually. Pero advice ko sa inyo, mas maganda yung mga malalaking pabo ang piliin nyo. At para sa ating mga kaalaman, para sa ating mga kapwa ka-farmers, sa pag-aalaga ng pabo ay mayroon malaking pera. I-example lang ko kayo mga ka-farmers. Kung mayroon kayong 100 na pabo at titimbang yan ng 5 kilo,
at sabihin natin 400 per kilo. Sa bawat isang pabo ay mabibinta mo yan ng 2,000. 2,000 times 100 ay aabot po yan ng 200,000. Ganyan lang kasimple mga ka-farmers. Pero mga ka-farmers, tandaan nyo, yung mga ganitong pabo ay tumitimbang yan hanggang 10 pataas. Minsan umaabot pa yan ng 15 kilo yung mga ganitong pabo. Tandaan nyo mga ka-farmers, sa pag-aalaga ng pabo, malaki ang pera. Kailangan lang ng diskarte, sipag at tiyaga. Lalo na sa pagpapakain nila. Kailangan madiskarte ka sa paghahanap ng mga organic kasi matatakaw po kumain yung ating mga alagang pabo. Basta't madiskarte ka dito sa pag-aalaga ng pabo, tiyak sa susunod na panahon, in the future, mayroong kang aanihin. Kaya ako ina-advise na matuto po tayong dumiskarte sa paghahanap ng mga organic na pagkain sa pag-aalaga ng pabo, dahil pag pure feeds yung ating ipapakain, malamang malugi po tayo dahil sa sobrang takaw nilang kumain. Pero pag hinaluan po natin ng organic at hinaluan na po natin ng commercial, sigurado lamang po tayo kikita. Sabihin po natin 30% feeds, 70% organic yung ating pagkain. Sure po ako, kikita po ang ating kapwa ka-farmers. Kung ikaw ay interesado magsimula sa ganitong negosyo, hindi mo kailangan bumili ka agad ng napakaraming pabo. Kahit bumili ka lang ng trio, 2 babae, 1 lalaki, sapat na yan para makapagsimula sa pag-aalaga ng pabo. Kasi ang isang pabo ay kaya mangitlog hanggang 10 pataas. Pagdating naman sa pag-hatch ng kanilang mga itlog, ang pabo ay napakagaling mag-hatch ng kanilang sariling itlog. Ang importante lang, yung mga itlog nila at yung kanilang iniitlogan ay hindi nababasa. Kasi pag nababasa po yan, lalo na sa mga kahuyan nag-itlog, hindi po natin nakikita, may tendency po yan na masira or hindi maging sisiw yung kanilang itlog. Or mas maganda, mayroon po tayong incubator. Yan po yung pinakamagandang idea para madaling maparami natin ang ating mga alaga. At ito rin yung aking masasabi mga ka-farmers. Kung meron kayong maraming alaga na pabo, kailangan marunong kayong mag-market. Kasi kung hindi kayo marunong mag-market, hindi po tayo kikita. Ito po yung pinaka-importante. Marami yung nag-aalaga pero hindi marunong mag-market. So ito yung ating ginagawa. Nagbibinta po tayo online ng mga karne ng pabo. Katulad na lang nito, yung ating lechon pabo. So ayan, napakasarap po yan. Talagang bumili tayo ng lechonan ng pabo para mapaganda ang quality ng ating lechon at malambot. So ganyan po yung mga idea na pwede ninyong gawin. Kailangan marunong po tayo sa pag-market. Napakarami yung ating pwedeng gawin. Pwede tayo magbenta sa mga turo-turo ng karne ng pabo, sa mga restaurant, sa mga merkado. Huwag po tayong mahihiya. Kasi sa una, medyo mahihirapan ka magbenta. Pero pag naging kilala ka na nagbibenta ka ng mga pabo, ay hindi mo mamamalayan. Marami na yung pupunta sa'yo, marami na yung tatawag sa'yo para bumili ng karne ng pabo, pang lechon, panghanda sa birthday, paghanda sa kanilang mga selebrasyon. Lalo na mga ka-farmers, pag Disyembre, grabe, sunod-sunod, halos ubusin ang pabo mo. Pero magtitira lang po tayo ng ating pag-breed. Baka pati yung breeding mo, yung mga inahin ibinta mo, mawalan tuloy tayo. Ayan yung diskarte natin mga ka-farmers, kung paano tayo kumukuha ng mga organic na pagkain. So umaga pa lang, pumupunta tayo sa merkado upang magulikta. Yung iba, binibili po natin yung mga patapon na mga gulay-gulay, mga pichay, kahit ano na pwede natin makuha doon sa merkado. So kailangan hindi po tayo mahihiya. Sa ganung paraan makakatipid po tayo at magkakaroon po tayo ng maraming kaibigan doon sa merkado. At pwede natin maging prospect yun para maging market ng ating mga alagang pabo. So ganyan po yung ating ginagawa. So ganyan lang po kasimple.
Sa totoo lang mga ka-farmers, may mga panahon na medyo umaaray po tayo sa feeds ng ating mga alagang pabo. Lalo na pag wala po tayong nakukulikta ng mga organic, kasi bumibili tayo ng commercial feeds, crack corn at iba pa na mga supplement, vitamins sa ating mga alaga para mapanatiling malulusog ang ating mga alaga, at kailangan matataba yung ating mga alaga para pag ibininta natin siguradong babalik yung ating pinaghirapan. At advice ko sa mga gustong pumasok sa pag-aalaga ng pabo, kailangan hindi tayo basta-basta susuko pag dumating man yung mga pagsubok, kasi minsan yung mga sisiw ng ating mga alagang pabo ay medyo masilan. Kaya yung ginagawa natin habang bata pa hanggang di old pa lamang ay hindi po natin pinapaapak sa lupa, hindi po natin hinahalo dito sa mga malaki. Hinahalo po natin pagdating ng 2 months pataas para siguradong malakas na yung kanilang resistensya at kaya na nila, lalo na yung mga malalaki mga ka-farmers, pag nanukayan ang sakit. Kaya napakasarap tingnan mga ka-farmers pag ganyan na yung ating mga alaga. Hindi natin namalayan, nagsimula po tayo sa trio na in-enjoy po natin, na ngayon makikita nyo kung gaano karami. Minsan pag umaga dito tayo nagkakape, habang tinitingnan yung ating mga alaga, yung kanilang ingay ay parang musika sa aking tinga. So ayan mga ka-farmers, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa pagtangkilik. Para sa mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para sa ating karagdagan mga videos na i-upload. Maraming salamat and God bless sa ating mga kapwa ka-farmers.